Mga kumabog sa preliminary evening gown sa Miss Universe Philippines 2026. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaisal Ortega, ang vlogger na prangka at hindi chisera gaya ng iba. Hello! At eto na nga ang aking top 10. 10 lang. To be honest, 10 lang. Actually, 12 ay yung aking nagustuhan na evening gown performance. Pero sabi ko top 10 na lang. Parang hindi naman ako sure doon pa sa dalawa. Pero nagustuhan ko rin yung performance ng dalawa. Pero 10 lang talaga ang kumabog sa akin sa preliminary evening gown. Hindi naman ako choosy ha, pero syempre marami na rin akong pageant na panood, na marami na rin akong mga evening gown na napanood. So, parang sa akin, 10 lang talaga yung kumabog at pwedeng makipagbunggahan at makipagsabayan sa Miss Universe competition kung ito ang mga ladies na nag-perform ipadala sa Miss Universe. Ayan, may number 10 sa aking listahan, Pampanga, Miss Alison Hetland ng bonggang-bongga. Number 10 siya sa aking listahan sa ano ba tawag dito, sa kanyang ano nga yung kulay niya? Lavender ba? Lavender ba yung gown niya? Ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung lavender ba yung kulay. Basta color blind ako. Basta na parang may something, parang okay naman yung performance, okay naman yung aura-aura, pero hindi ako nabibigatan pa rin ako sa kanyang lakad. I really don't know kung ano ba talaga ang kailangan gawin niya para mag-shine ng bonggang-bongga when it comes sa kanyang pasarela. Pero yun talaga yung kanyang medyo hindi ko bet na yung ang bigat pa rin niya. Tapos mukha siyang chubby doon sa kanyang gown. Lalo na pag malayuan, mukha siyang chubby. So, siguro mga dark colors na pwede niyang gamitin sa final gown, sa coronation. Kasi kung light, parang oh no, parang ang 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 laki. I really don't know lang sa inyo, pero sa akin ganun yung pero maganda din naman yung performance niya, yung aura-aura niya, kumabog naman at dahil very stunning naman talaga yung kanyang beauty at saka ang kanyang height. My number 9 sa aking listahan, Summer Island. Catherine Wardell ng Summer Island na naka-aqua blue, something like that. Isa siya sa mga magagandang gown, to be honest. Isa din siya sa mga maganda sa mata na gown. Ang problema, medyo ang bigat ng gown niya na to the point na parang hindi niya madala ng mabuti. Pero maganda ang eksena, maganda ang mukha, maganda ang gown, and performance, so parang sa Pampanga rin kasi dahil siguro mabigat yung gown niya kaya ganun yung eksena. Parang hindi siya stable when it comes sa mga poses niya. Ayun, kaya number 9 lang siya sa akin ng bonggang-bongga. Number 8 sa aking listahan, Laguna Isabel Prat. Si Miss Laguna na naka-powder blue na evening gown. Ang ganda. Gusto ko yung ano niya dito, yung nanggagaling. Basta ang ganda sa kanya, napakagandang mukha, napakagandang bagay na bagay sa katawan niya yung gown. Amazing. Parang hindi siya bata, no? Parang hindi siya bagito, parang hindi niya first time. At least lumalaban siya ng bonggang-bongga. Same as Summer Island. Kumabog silang dalawa. Kahit mga bagets pa sila, kabog sila sa number 9 ko at saka sa number 8. Laguna Isabel Prats ng bonggang-bongga. May number 7 sa aking listahan, Cotabato. Oh, siya ang may pinakamagandang silver gown. Amazing. Ang ganda talaga ng gown niya. Ang ganda din ng performance ni Miss Cotabato. Kudos sa'yo, Miss Cotabato, Clarissa. Love it. Amazing. Pinatunayan mo sa akin na hindi ka basta-basta Miss Cotabato lang. Pinatunayan mo sa akin na kaya mong kumabog sa competition at kaya mong mag semifinal sa Miss Universe Philippines 2026. Clarissa Westram ng Cotabato at may number 7. My number 6 sa aking listahan. Eto magugulat kayo nito pero amazing ang kanyang performance. Luisiana Laguna, Ashley Subihano Montenegro.
To be fair naman kay Ate Ashley ninyo, apakaganda ng eksena, apakaganda ng evening gown performance niya. Kudos naman sa kanya. Hindi may bubog ako sa kanya pero when it comes sa performance, o 'di ba? Anyan, mga ganung mga eksena, laban ang gown, laban ang beauty, ang ganda ng hair and makeup and everything, ang gown, ang ganda, ang haba tingnan. Kaya amazing! Pasok sa banga at sa aking number 6. Oh, 'di ba? Pakialam ko na doon sa mga attitude problem niya, but yung kanyang performance alone, pasok sa banga at number 6, Luisiana Laguna, Ashley Sobihano, Montenegro. At ito na guys, ako sa aking top 5. My number 5 sa aking listahan, Sultan Kudarat. To be fair, isa siya sa magandang gown. Bukod dun sa magandang gown, magandang mukha, matangkad. Hindi nga lang niya sinabayan ng magandang bongga at perfect na execution. Kung sinabayan niya yun ng bongga at perfect execution, eh di, ang taas sana niya. Pero ang ganda pa rin ng eksena niya. Not to the point na disappointed ako sa eksena. Maganda pa rin yung eksena ni Sultan Kudarat. Amazing gown, amazing face, amazing height. Sana amazing din ang performance. Pero still, at number 5 ng bonggang-bongga, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. My number 4 sa aking listahan, Baguio City, Roxy Bagans. Para sa akin, siya ang may pinaka magaling magdala ng gowns when it comes sa maganda ang gown. Isa siya sa mga modern, kakaibang gown. Isa siya sa mga gusto ko talaga na gown na naipakita dito sa Miss Universe Philippines Preliminary Competition. Siya din yung magandang execution. Maganda ang gown ni Sultan Kudarat, mas maganda ang gown ni Sultan Kudarat, pero mas ginalingan ni Roxy Bagans when it comes sa performance. Amazing! Grabe, Baguio, napakagaling yung pumili ng mga gowns. From Krishna, from Genesis Latug, amazing talaga kayo. Saan kayo kumukuha ng mga napakagagandang gown? Amazing. Roxy, love it. Performance. Not to the point na ikaw ang top ko, but still, grabe. Maganda ang ibinigay mo na performance. Kaya, congrats sa Baguio City, Roxy Bagans, at talagang deserve mo ang aking number 4 spot. My number 3 sa aking listahan, Taguig, Bella Ismael. Nakakaloka ang white gown ni Taguig na may something, I don't know kung anong kulay yun. Ang ganda tingnan, napakaganda, elegante, napakasimple pero sobrang elegante. Makikita mo talaga ang altahan na mukha at mamahalin na mukha ni Bella Ismael. That's why pasok sa banga sa akin number 3 si Bella Ismael. Oh my gosh. Amazing. Siguro mas bagay yun kung mas mataas ang kandidata. Mas sobrang galing. Siguro kung ka-height niya sino ba ito? Si Miss Universe 2014, Paulina Vega. Ganyan, ay my gosh, ang ganda talaga ng gown niya. Ang ganda ng gown ni Miss Bella Ismael. Napaka-class. So, nilagay ko siya sa aking number 2 kasi hindi ko pwedeng ganun-ganun lang. Amazing ang kanyang eksena ni Miss Taguig Bella Ismael at my number 3. My number 2 sa aking listahan, April Smith. Di ba? Ng Cebu City. Grabe, April. Amazing aura, amazing height, amazing color ng bonggang-bongga niya. Fuchsia pink ang kanyang gown. Ang ganda tingnan, ang ganda ng performance, ang ganda ng mukha. Sobrang bagay, ang simple lang, walang masyadong makinang at talagang pinatunayan niya sa akin na when it comes to performance, April Smith kakabog ng bonggang-bongga at my number 1. Next, my number 2 pala sa April Smith. Ano ba? Ng Cebu City. At my number 1, nakakaloka, wala nang iba. La Union. Bea Milian Wendorsky. Grabe, I love the burgundy color kay Bea. Ay, grabe, perfection. Not to the point na perfect ha, pero alam mo yun,
the beauty, not to the point na siya ang may pinakamagandang gown. No, 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 no. Hindi siya ang may pinakamagandang gown, pero siya ang may pinakamagandang performance. Sa lahat ng girls na rumamba, nandun pa rin yung liad pose, nandun pa rin yung ang sexy niya talaga sa gown niya. Talagang parang ginawa talaga sa kanya yung gown na yun. Parang wala nang ibang pwedeng sumuot nun kundi si Bea Melan Wendorsky lang talaga. Actually, parang same sila ng performance na April Smith when it comes sa technical aspect, perfection. Mas nagandahan ko lang yung gown ni Bea Melan then April Smith. Kaya number one sa aking listahan, La Union, Bea Melan Wendorsky. Kayo guys, sino ang number one ninyo sa inyong mga listahan at sino ang kumabog? Parehas ba tayo ng ating nasa listahan? Comment down below lang kayo kung sino ang inyong mga manok at kung sino ang ibinoto ninyo para sa Maya apps para mag-shine bright at makausad sa swimsuit competition. Comment down below lang kayo dyan guys at pag-usapan natin yan doon. Ang inyong violent reaction, ang inyong views and opinion at kung ano-ano pang mga kuro-kuro ninyo sa nangyaring swimsuit competition preliminary evening. Ay, ano ba yung sabi ko sa nangyaring preliminary evening gown ng Miss Universe Philippines 2026. Pinagsasabi kong swimsuit competition. Yung basis ko nito guys sa mga girls, yung ganda ng gown, yung ganda ng pasarela, at yung kung paano technically nag-perform ang girls sa kanilang evening gown. Maganda man or hindi ang gown, pero nag-perform ng bonggang-bongga. Kaya ito po ang aking top 10. Number 1, La Union. Number 2, Cebu City. Number 3, Taguig. Number 4, Baguio City. Number 5, Sultan Kudarat. Number 6, Louisiana, Laguna. Number 7, Cotabato. Number 8, Laguna. Number 9, Summer Island. And number 10, Pampanga. Wala na akong idadagdag. Sila ang nag-shine. Sila ang 10 girls na nag-shine sa akin. At may karapatang umusad sa next segment sa swimsuit competition. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Again, ang vlogger na prangka at hindi chisera kagaya ng iba. Charot lang. Ano yun? Trip